Yo, what's up guys? Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan lang natin ang sinabi ni Manny Pangilinan ngayon na kung sino ba ang magbabayad ng system loss. Who's gonna pay for it? Ang sabi niya sa media at sa social media, kumakalat ngayon sa social media ito. Ngayon, tatanungin natin ang ating mga sarili ngayon, sasaliksikin natin kung tama ba ang sinabi niya. Tama ba ang tanong ni Manny Pangilinan? Kung sino ang magbabayad ng system loss, alamin natin sabay-sabay. Oo, may katuwiran ng tanong ni Manny Pangilinan sa technical at legal na aspeto. Ngunit para sa maraming ordinaryong consumer at mambabatas, ito ay hindi patas dahil pinapasa sa publiko ang kuryenteng hindi naman nila napakinabangan. Ang tanong, who's going to pay for that? Ay nagpapakita ng malaking banggaan sa pagitan ng siyensya at physics, batas ng negosyo at kapakanan ng mamamayan. Narito ang mga paghihimay kung bakit tama ang punto niya sa isang banda at kung bakit galit ang publiko sa kabilang banda. Bakit may katuwiran ng tao? Ang tanong ni Pangilinan, technical na aspeto, batas ng siyensya, physics. Ayon kay Pangilinan, ang technical loss ay ang pagkawala ng kuryente dahil sa init kapag dumadaan sa mga kawad ay hindi may iwasan ang natural na nangyari. Hindi ito dahil sa kawalan ng asikaso o kapabayaan ng kumpanya. Bilyong-bilyong piso ang sangkot. Ang halaga ng nawawalang kuryente sa buong Pilipinas ay umaabot sa 10 bilyong piso. Kung bigla ang iuutos na bawal ang itong singilin simula bukas ng walang malinaw na kapalit, magbababala siya na maaaring hindi mabuhay ang industry ng kuryente dahil sa tindi ng pagkalugi. May kontrata sa mga planta. Nagawa at naibigay na ng mga power plant ang kuryente. Karapatan nilang mabayaran ng buo. Kung hindi ito sisingilin sa tao at hindi rin kayang abonohan ng Meralco, sino ang mag-aabot ng bayad sa mga planta? Bakit hindi tanggap ng publiko at ng pamahalaan ang kanyang katuwiran? Inihustisya ng consumer. Kumbaga, injustice para sa mga consumer. Ang prinsipyo ni Pangulong Marcos Jr. at ng mga mambabatas ay simple. Bakit babayaran ng tao ang produktong hindi naman nakarating sa kanilang bahay o ninakaw lang ng iba, ng jumper? Responsibilidad ng negosyo ang lugi. Sa karaniwang negosyo gaya ng sari-sari store o restaurant, kapag may napanis na pagkain o may nagnakaw ng paninda, hindi ito direktang ipinapasa bilang hiwalay na singil sa sumusunod na mamimili. Ito ay itinuturing na cost of doing business o lugi na dapat sagutin at gawa ng paraan ng may-ari. Malaking kita na Meralco. Maraming kritiko ang nagpapakita na ang Meralco ay kumikita ng record na may 50.6 billion noong nakaraang taon. Para sa publiko, sapat nakakayahan ng kumpanya na sagutin o bawasan ang kanilang singil mula sa kanilang bilyon-bilyong kita sa halip na ipasa ang buong pasanin sa ordinaryong pamilya. Ang konklusyon, kaya naman tama ang tanong ni Pangilinan na kailangan plansyahin kung sino ang sasalo sa bilyong pisong mawawala sa system loss. Ito ba ay kukunin sa kita ng Meralco? Babawasan ba sa pamamagitan ng pagtanggal ng VAT ng gobyerno o magbibigay ng subsidiya ang pamahalaan? Ang sagot sa tanong na iyan ay kasalukuyang ginagawa ng solusyon ng Kongreso sa pag-amyenda ng EPIRA Law. Yan ang mga punto na dapat nating malaman. Ngayon, napupunta ba sa Meralco ang bayad sa system loss? Ito ang alamin natin. Ang bayad sa system loss ay napupunta sa mga power generation companies o sa mga kumpanyang nagmamay-ari ng planta na gumagawa ng kuryente. Ilan sa mga kumpanyang ito ay ang San Miguel Global Power, Aboitiz Power Corporation, First Gen Corporation, Lopez Group,
DMCI, Semirara Mining and Power, at ang Meralco Power Gen Corporation. Linawin natin. Ang Meralco Power Gen Corporation, MGEN, ito ay sariling kumpanya ng Meralco para sa paggawa ng kuryente. Tulad ng San Buenaventura Power sa Quezon at Mtierra Solar. Kahit subsidiary ito ng Meralco, hiwalay ang bulsa ng kumpanyang ito bilang isang generation company. Kumbaga magkahiwalay sila ng Meralco. So anong ginagawa ng Meralco? Ang Meralco ay taga-singil lamang. Sinisingil nila ang system loss, katulad nga sinabi ng batas sa IPERA law, at yung mga singil ng system loss ay ibinabayad sa mga kumpanyang gumagawa ng kuryente. God bless you all. Peace out.